Oh, praise God. Magandang umaga sa ating lahat at mapagpalang araw po sa bawat isa at maging sa dako ng bansang Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tunay nga na tayo po ay pinagpala na naman ng ating Diyos na buhay. At narito na ulit tayo na upang makinig tayo ng mensahe ng ating Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan, spiritual, physical, at emotional. Praise God! At una sa lahat po, welcome to the Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Ang vision and mission po ng ministeryong ito ay is a great and massive contributor na sa mga tao na nagnanais na sila ay magamit mag-grow sa pananampalataya at magamit ng maikili ng Diyos sa ministry pagkakatiwala sa bawat isa sa atin. At ito po ay patuloy na nagko-contribute din ng pagtulong po sa ating mga nangangailangan. Siyempre, ganun din po sa mga bagay na pangangailangan ng isang tao. Praise God! At patuloy po kami nagpapasalamat at tunay na ang Diyos ay hindi nagkukulang at tunay na nagsusupport ng bawat mga pangangailangan ng mga bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. At ito po ay pinangunahan ng ating mahal na Apostle Edmond Ibanez dito po sa Netherlands. At ako po si Reverend Ricky Oblea na naka-steady po dito sa Netherlands. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At ngayon po ay ihanda po natin ang ating sarili, ang ating puso, ang ating spiritual mind upang makinig natin at maunawaan at mapag-aralan natin ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. Amen. Praise God. Tayo po ay saglit na manalangin. Hallelujah. Maraming salamat po, Father God in heaven, sa oras na ito. At tunay nga, kay buti mo, tunay na ikaw ang Diyos na hindi kami iniiwanan, ni pinapababayaan kailanman. Ikaw ang Diyos na kailangang bigyan ng papuri, pasasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa bawat isa sa amin. Patuloy kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, linisin mo po ang aming mga karumihan, kasalanan na aming nagawa, tumalay sa isipan, sa aming sarili, Panginoon. Salamat po sa biyayang ito na kami nananampalataya na kami po ay pinatawad mo na sa aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong pag-ibig at habag. Lord, thank you. At tunay nga na ikaw ay makakilos, Holy Spirit, sa bawat isa sa aming kalagitnaan, saan man kami naroon. You are unlimited, God. Makakilos ka sa bawat mga sulok ng daigdig nito. Lord, maraming salamat po at tunay nga na ikaw ay patuloy na magbigay ng kapahayagan sa bawat isa amin. Salamat po. We ask your guidance and we ask the wisdom and knowledge that coming from you, O God. Na nawa namin ang mga salita mo na ibibigay mo at ihayag mo sa aming kalagitnaan. Salamat po at tunay nga pong napakabuti mo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Ang mensahe po natin ngayon sa araw na ito is about living a lasting legacy. Living a lasting legacy. Alam po natin na tayo po ay nalalapit na ang Pasko. Talagang napakabilis ng panahon. Napakabilis na isang taon. Ngayon, nung pangmana tayo po ay yung Pasko ay talagang parang ang bilis talaga, ang bilis ng panahon. Talagang hindi natin dapat masayangin ang araw, ang oras na dapat nating gawin para sa Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. Samahan po ninyo ako sa Book of Romans, chapter 4, verse 17. Praise the Lord. Yan. Sabi dito, God speaks of future events
with as much certainty as though they were already past. Ano po ibig sabihin ng leaving a lasting legacy? Ano po? As a living lasting legacy, lagi po natin itong it refers to the impact of person as a future generation through their faith, actions, strength, teaching, and character. Ang konsepto po dito yung nagbibigay po ito ng malalim, yung malalim ang deeply rooted in biblical principle, and it's expressed in various ways throughout Scripture. That is the Holy Bible. Meron mga susi po, the key aspect of a biblical legacy, ano po. Sa Tagalog tayo po ay yung bumang sabihin na meron tayong mag-iwan ng makabuluhang alaala. Amen. Ano ba yung mga bagay na nagawa natin sa isang taong ito? Praise God. Tayo po ba ay nagbigay ng encouragement? Tayo po ba ay nagbigay ng isang mabuting influensya sa ating mga kapatid, kapatiran, kamanggagawa sa ministry ng Diyos o sa ating pamilya? Amen? Na maaalala nila na talagang itong taong ito ay mabait, mabuti ang kanyang kalooban, masipag. Nakikita natin na tayo na-encourage sa taong ito. I mean to say that is the living a legacy na hindi nila makakalimutan kung anong ginawa natin sa ating kapwa. Amen. Hallelujah. Na ito ay ibig sabihin na paggawa ng mga bagay o pagkilos na maiiwan ng positibong epekto or alaala na tatagal kahit wala na ang isang tao. Amen. Tulad ng mga bayani, di ba? Especially, siyempre, ang ating Diyos na ang ating Panginoong Yesu Kristo. Maraming bagay na talagang noong pamaan sa kanyang salita, marami siyang iniiwang mga alaala at say, ating Panginoong Jesus is still alive. Amen. At hanggang ngayong Pasko, naalala natin ang pag-asa lagi, ang pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap sa Kanya, mula sa Kanya. Amen. Hallelujah. Ito po yung mga bagay na nais naman malaman na yung isang mga susi, the key aspect of biblical legacy. Unang-una, tayo po ay yung katapatan, faithfulness to God. Sabi sa Proverbs 22 verse 1, a good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold. This underscores that importance of godly character as a lasting legacy. Yung tayo po ay yung tayo ay tapat lagi sa ating Diyos. Amen. Faithfulness to God. Amen. Katulad ng mga personalidad dito sa nasusulat sa Biblia, katulad ni Abraham, katulad po ni King David, are remember for their faith. Sila ay tapat at sumusunod sa ating Diyos which influence generation. Amen. Naging magandang influensya po sila sa buhay ng bawat sa atin. Ginamit sila ng Diyos para sa karakter nila ay hindi natin makakalimutan yung ginawa nila noon. Amen. Hallelujah. Another thing, yung pagtuturo natin in the next generation, teaching the next generation. Bilang tayo po ay magulang or bilang tayo po ay mga naglilingkod sa Diyos, tayo po lagi natin ituro ang kabutihan. Ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Passing on God's commandment and wisdom is central to living a legacy. Lagi nating pass it on, sabi nga. Ituro natin ang salita ng Diyos upang ang bawat isa sa atin o mga tao pang hindi pa nagkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Diyos ay magkaroon sila ng kaliwanagan at katotohanan na ang Diyos ang tunay na nagbibigay
na mga pangangailangan natin. At hindi lang yun, maunawa natin ang salita upang i-apply natin sa ating buhay, pangsariling buhay. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya sabi sa Deuteronomy, chapter 6, verse 6 to 7, sabi dito, "These commandments that I give you today are to be in your heart. Impress them in your children." Turo natin sa ating mga anak. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Ituro natin ang mga magagandang legasiya, ano po, upang sila po ay lumaki, na mayroon po silang magagandang magagandang bagay na matutunan upang hanggang sila po ay lumaki at tumanda, ay meron po silang makukuhang mga mabubuting legasiya na itinuro natin sa kanila. Amen? Parents and leaders are called to instill godly principle. Yung godly principles sa mga anak nila, sa children, ensuring faith and righteousness continue. Yung kabutihan, yung katapatan, una sa lahat, katapatan sa Diyos. Ituro po natin ito. Amen. Kung paano tayo mananalangin, kung paano tayo papasalamat sa Kanya, kung paano natin gawin ang nararapat para sa ating kapwa, lalo na sa Diyos. Amen. Another thing po na gawin natin yung magagandang, yung good works and righteous living. May tamang pamumuhay. May takot sa Diyos. Okay, sabi nga, action and deeds have leave a legacy that reflects a person's faith. Amen. Siyempre, pag tayo po ay nagbibigay ng encouragement sa kanila, lalo na tayo po ay nagiging living testimony o isang buhay na testimonya sa bawat mga kasamahan natin sa ministry, maging sa ating trabaho, pag tayo po ay nakikita sa atin, ang buhay natin ay talagang, it means like a little bit difference from them. Amen. Dahil tayo po ay may Kristo sa puso natin, ay makita po sa atin yung talagang mabebless sila, maging sa pagsasalita natin, maging sa pagkilos natin, amen, maging sa anumang ginagawa natin sa ministry, sa trabaho. Once na tayo po ay we have a good works and righteous living, magre-reflect po sa kanila, makikita nila yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay, that we are already always fully blessed. Amen. Amen. Kaya po sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 16, "Let your light shine before others." Hayaan natin yung liwanag ng Diyos mag-reflect sa atin at ito'y makita ng ating mga kasamahan, o ating mga kapwa, na mga mananampalataya, maging sa mga tao pa na nasa paligid natin. Amen. "Let your shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Amen. At pag tayo po ay nakikita sa ating buhay, nagre-reflect po sa ating buhay ang kabutihan ng Diyos, masasabi nila, "I'm super blessed sa buhay mo." Lagi natin tandaan, pag ang isang tao na nagsasabi sa atin, "I'm blessed for you in your life," sabihin natin, lagi tayong pasalamat sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga, katulad po ni yung isang pong personalidad dito sa Bible, in the book of Acts, chapter 9, verse 36 to 42. Ito po ay si Dorcas, Ang kanya pong karakter dito, siya ay mabuti and generosity, kindness and generosity. Yun yung isang legacy na kung babasahin po natin, ito po ay isang people like Dorcas in Acts chapter 9 verse 36 to 42 are remembered for their kindness and generosity. Ito yung binuhay ni Simon Peter. Talagang grabe si Lord. Binuhay ng Lord. Praise God. Binuhay po ng Lord sa pamagitan po ng buhay ni Peter. Amen. Na talagang kumakita po natin dito na siya po, ito pong taong ito ay napaka mapagbigay. Amen.
ito po yung iniwanang legasiya. At kung babasahin po natin sa Bible ang kanyang buhay, ay talagang magtatatak po ito sa ating puso, sa ating isipan na tunay na once na tayo po ay mabuti at mapagbigay sa ating kapwa, ay tunay na tayo po ay mag-aani ng mga pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Another thing po, yung perspective po, yung eternal perspective. Sa biblical legacy po, is not limited to earthly remembrance but includes living in a way that honors God and impact eternity. Okay. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 19 to 20 that do not store up for yourself treasure on earth where moths and vermin destroy, where the thieves break in and steal, but store up for yourself treasure in heaven. Amen. Kailangan po natin sa bawat sa atin na tayo po ay kung sa tayo nagtatabi ng ng pera sa bangko at ito po ay mayroong posibilidad na ito ay mawala, kung ano mga bagay na ating tinatabi sa mundong ito po ay nawawala. Bagkos, kung atin po, once na tayo po ay nagka-treasure in the kingdom of heaven sa ating sarili, maging spiritual na bagay, hindi po ito mananakaw ng sinuman. Dahil ang Diyos ang mag-iingat ito. Nandun yung, once na tayo ginagawa natin ito para sa Diyos. Nag-iipon tayo ng mga kabutihan, ng spiritual things. Amen. Ito po ay nandun lang at ito ay ating makakamit yung rewards na ito. Amen. Praise God. Kaya nga po, eternal perspective, kung sa Tagalog po, is maaaring isalin bilang walang hanggang pananaw o pananaw na pang walang hanggan. Amen. Na ito ay nananatili na nandoon, hindi na ito nawawala, hindi ito nakukuha ni numan. Amen. Kaya nga pinapahayag dito ang idea sa pagtingin sa mga bagay mula sa mas malawak o spiritual na pananaw na nakatuon sa walang hanggang kahalagaan kaysa pasamantalang mga bagay sa mundong ito. Dahil ang mga bagay na nakita natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Amen? Hallelujah! Another thing po, ang susi ng living lasting legacy ay yung tayo po ay yung faithful testimony. Ano po? Sharing the gospel and mamuhay po tayo living as a witness to Christ is one of the most profound ways to leave a legacy. Maging tayo po ay isang tapat na tayo po ay yung faithful testimony na tapat tayo sa ating Diyos. Amen. Na tayo po ay isang buhay na testimonya sa kanila na ito ay yung tunay na ginawa ng Diyos. Amen. Kaya mas maganda na tayo po ay nagiging living testimony sa bawat isa sa atin. At maraming mga taong makikinig sa atin at mabe-bless sa bawat isa sa atin na meron itong mag-iiwan sa kanila. No, may iwan sa kanila itong taong ito ay mapagmahal, itong taong ito ay mabuti, mapagbigay, generosity, at tapat sa kanyang mga gawain. Amen. Praise God. And another thing po, sabi dito, in Genesis chapter 12 verse 2 to 3, biblical figures like Noah, sila po ay yung covenant and promises, yung God's covenant and promises ng Lord. Okay. At talagang ito yung iniiwan lagi sa atin ng Diyos sa kanyang salita. Katulad sa buhay ni Noah, ni Abraham po, and Moses, na nagbigay po, left legacy tied to God's promises and covenant. For example, God's promise Abraham that all nations will be blessed through him in Genesis chapter 12 verse 23, 2-3. Amen. Na-fulfill through Jesus Christ. Talagang sila ay naging ang Diyos ay naging tapat sa kanila sa covenant, sa mga promises na ibinigay ng Diyos. Kaya sila po ay biniless dahil sila po ay sumunod sa ating Diyos. Amen. The same thing sa atin po, sa bawat isa sa atin, na maging
tayo po ay maging lalong tapat, maging tapat sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Ano pa? Sabi dito sa Romans chapter 4 verse 17, ito po yung ating key scripture for today. Ano po? Sabi dito, God speak for future events which as much certainty as though they were already past. Tell it like God wants it to be. Sabihin natin po yung, kasi pag tayo po nagsasabi ng isang bagay, na nagmumula sa ating bibig, there's a power. Amen. There's a power in our tongue. Our words have enormous power. Meron pong talagang kapangyarihan pag tayo po ay nagsalita. If you're going to become a woman or man of God, man of faith, you have to change the way you talk. Amen. We have to tell it's like God wants to be. Sabihin natin, sabi nga, share the word of God. Share the truth. Sabihin natin yung gustong nais sabihin ng Diyos. Pero sa pag tayo po, hindi po natin maiwasan pag tayo po nagsalita patungkol sa mga salita ng Diyos. Meron mga tao dyan na talagang sometimes speaking of faith appears foolish. Sabi, kaanuhan lang yan. Is foolish and arrogant and out of touch with reality to people. We don't understand faith. Kasi mahirap talaga sa mga tao pa na wala pang pananampalataya at wala pang personal relationship to our God. Mahirap paniwalaan itong sinasabi natin. Pero patuloy pa rin natin sabihin ang nais ng Diyos na dapat mangyari. Amen. At tulad po ni Abraham, alam natin that God came to Abraham one day and said, Abraham, I'm going to change your name from Abram to Abraham. Ang ibig sabihin po ito is the father of a great nation. Ay nangyari po, di po ba? He is the father of a great nation. Si Abraham po noon is 99 years old po. At hanggang noong 99 years old po, wala pa po siyang anak. He is probably got ruthlessly ridiculous for his name. Minsan, pag sa ating buhay po, meron po tayong ipinapanalangin. Nananalangin po tayo sa ating Diyos na pang-personal natin na hindi pa nangyayari. But God says, sabi nga po, we don't live in the world of human reality. We live in the world of spiritual reality. Gumuhay tayo sa spiritual. Amen. Reality. When you see the world with spiritual eyes, you see it's not, but it can be. It should be. And as God wants to be. Pag tayo po ay namuhay sa spiritual, mangyayari ang promise ng Lord sa atin. Amen. Kagaya na nangyari kay Abraham. Sa Romans chapter 4, verse 17, God speak for a future event. Amen. Kaya po, you may hear some people say, I just tell it like it is. Merong mga tao na sinasabing, katulad ng sinasabing, pag once na tayo po, katulad ng experience ko po nung ako po ay nag-apply as a sous chef. Yung isa pong F&B manager nagsabi sa akin na meron siyang nakikita or masasabi na yung bang meron kang may kakayanan ka. Meron kang isang kakayanan na magagawa mo sa isang department na ito. Minsan yung sinasabi niyo, mangyayari. We have faith on God. Because ang Diyos po ay gumagamit ng isang instrumento upang sabihin kung ano ang dapat sabihin ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ano po nangyari? Purihin po ang Diyos. Nangyari po yung promotion, as a sous chef. Kasi yun ang sinabi ng aking F&B manager. But through him, to the life of F&B manager, ginamit po ang salitang yun in a positive way. Kaya
Tayo po ay maging patient lang po, maging tapat sa ating Diyos, sa ating gagawin sa ministry, at at the end, nandun po yung pagpapalang ang pagpapalang ibibigay sa ating personal o sa ating buhay. Amen. Remember, you don't have a tell to it like this. Tell it like it could be. Like it should be, like God wants to be. Speak it in advance and faith, and then watch how God works. Amen. Patuloy pa rin po tayong mag-serve. Patuloy po tayong gawin natin ang para sa ministry, ang para sa Diyos. Patuloy na po tayong tumulong or mag-encouragement sa mga tao pang nangailangan ng personal, spiritual na pangangailangan. Amen? Huwag po tayong mapagod na gumawa ng kabutihan. At nandun po, after that po, nandun ang reward ng Diyos. Amen? Hallelujah. And another thing po, sow generously to live generously. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ito pong verse na to, ginagamit natin, narinig natin in the tithes and offering. Pero ginagamit din po ito, sabi dito, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Kaya po dito makikita natin dito, at matutunan po natin, meron pong dalawang principle po dito that we need to remember when it comes to our giving. Amen. Una pong principle po dito is about harvest. Amen. Kung tayo po, what we sow, we are going to reap. Amen. For good or for bad, in the other words, we harvest whatever we plant. That ito ay totoo. That's true that about money, but it's true about everything else too. Hindi lang ito about money. Hindi lang ito about ito ay about also na patungkol sa mga bagay na hinihingi natin o ginagawa natin. Kung tayo po ay nagtatanim ng kasamaan, mag-aani po tayo ng kasamaan. Kung magtatanim po tayo ng kabutihan, mag-aani po tayo ng kabutihan. If we sow criticism, people probably criticize you. Vice versa. Ano po? If we sow gossip, guess what? Other will most likely gossip about you. Pag-anin po tayo, may pag-uusapan sila patungkol sa atin dahil tayo po ay nag-spread ng mga gossip. Okay? Amen. If we plant resentment, people will probably resent you. Amen. Kung tayo po ay naninira o naninira sa ating kapwa, ay sisirahin po ang ating buhay din. Masisira ang buhay natin. Amen. Kaya, be aware po tayo kung ano yung ating itatanim. Amen. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Ano bang mga kailangan natin? Whatever it's give it away, you get more back. Do you need more energy? Okay. Then you have spent energy through exercise. Physically. Kung gusto natin na mas malakas pa tayo, lumakas pa ang ating katawan, amen, pumunta tayo sa gym. Okay? Upang lalong tayo ay ma-energize, ma-exercise yung mga muscle natin. At lalo tayong lalakas sa ang ating katawan habang tayo ay nagtatrabaho. Amen? Do you need more affirmation to your life? Give it away by affirming others people. Okay. Kung tayo po ay nagmamahal, nagtatanim ng pagmamahal, tayo po ay mag-aani ng pagmamahal ng mga tao na nakapaligid sa atin, sa ating mga
pamilya. Kung tayo po magtatanim ng mais, hindi po tayo po ba ng isang mais, ang butil ng mais? Tayo po ba mag-aani ng isang butil? No. No. Mag-aani po tayo ng corn and plant in the ground. Do you get more? More. Do you get more? More than that one. Amen. 1,000. When you plant avocado feet, it grows 3. Do you get 1 avocado back? No. Mas marami pa. You get $100. You always get back more than you put in. Mas marami pa. Once na tayo po ay nagtatanim ng isa, pinagkatiwala natin sa Lord, tayo po ay aani ng mas marami. Amen. Dahil po tayo tapat na nagbibigay sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. And the second principle po ng ating ng pagbibigay po natin, pagtatanim natin, and I mean, minsan po, pag tayo po ay nagtanim, minsan ang tao kasi, pag sinabing, yung nasa isip nila, siyempre alam nila, ang sowing and reaping. Minsan dumarating ang mga tao, tayo po'y Christian na, dumarating yung time na, pag ako nagtanim, meron automatically, instantly mag-aani. Meron nangyayari ganun. Pero yung second principle po, the second principle is that there always delay between planting and harvesting. Amen. Totoo yan. Lalo-lalo na sa mga nagtatanim, sa mga farmers, di ba? Pag nagtanim po tayo ng mga rice, ito po ay tumatagal po ito bago tayo mag-ani ng 3 months to 6 months or 4 months, I think. Amen? Dahil po ako ay nakaranas ng pagsasaka, nagtatanim po kami ng palay o rice sa isang bukid. Kasama ko ang aking ama. Ay, naghihintay po kami ng matagal, medyo matagal, 3 to 4 months. Yung iba nga, 6 months. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya po dito, when we plant a seed in the ground, you don't get an ear of corn at the next day. Ito yung sinasabi ko, hindi ito yung instant talaga. Okay? You plant in one season, you harvest in another. Okay? The same is true is giving, you give to other people. You give to God, you give your life away, but you don't reap the result of the next day. Oo. Pag tayo nagbibigay sa ating, lalo na, siyempre, mayroong mga bagay na binibigay tayo sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating ate, sa ating kuya, sa ating mga kapatiran sa church. Amen. Minsan, merong mga kasagutan dito, yung rewards reward ng Lord, ay nadidelay. Hindi nga instant nadidelay siya. Pero, there is a season of waiting before God gives you the harvest. Bakit? Because God is testing our faith to see if we trust in Him while there is delay between planting and harvesting. Amen. Dito po tayo tinuturuan ng Diyos na maging tayo po ay tapat sa Kanya. Maging tayo po ay yung trust natin sa Kanya ay nandun lagi, yung patient natin sa ating hinihintay na panalangin. Amen. Tinuturuan po tayo. Ito po yung dalawang principle, na sow generously to reap generously. Amen. Merong tayo nagtatanim, instant, nangyayari kaagad. Tayo po, minsan nagtatanim tayo, mahaba po yung paghihintay. Pero dapat natin itong matutunan. Amen. Kaya nga, naririnig natin, dapat natin itong, tawag dito, yung hindi paghirapan, kundi magtanim ka, hintayin mo, alagaan natin, habang ito po ay mag-ani. The same thing, sa bawat isa sa atin, sa ating spiritual na pamumuhay. Amen. Makikita sa atin yung kabutihan, habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, pinapakita natin na we are yung nagiging modelo. Amen.
nagiging modelo tayo. At nandun nakikita yung kakaiba sa buhay natin. Yun yung naiiwan natin sa kanila. Pinapamalas natin sa kanila. Pinapakita natin sa kanila ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya while we're planting and waiting, you can trust God will provide grace so that having all that you need, you will abound in every good works. Sabi ito. Diba? And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Kung ano ang tinanim, yun ang aanihin. Amen? Kaya po, tandaan natin ang dalawang prinsipal na ito. Una, we reap that we sow. Second, we plant in one season but have to wait and harvest in another. Pag-aralan po natin, matutunan natin this principle and apply them to our life, and we will have so much joy in giving. Totoo yan. Once na tayo po ay nagtatanim tayo, in the end, tayo po ay mag-aani ng marami. Amen. Dito po ako magtatapos sa conclusion na ito na living a lasting legacy in the Bible means a living life centered on God, influencing others through faith, love, and righteousness, and ensuring that the values of God's kingdom are passed on to future generations. It's a call to live with intentionally, aligning one's life with eternal purposes. Amen. Kaya po mga kapwa ko kamanggagawa sa ministeryo po ng ating Diyos na buhay, patuloy po nating i-pass it on, i-share natin, sabihin natin sa mga next generation. Kasi kanina napag-usapan namin dito sa bahay, yung about yung mga lumang words na yun, yung katulad sa isang lugar, katulad sa aming lugar sa Quezon, merong mga words na hindi na naituturo sa kanila. Kaya minsan sasabihin, ano ba yung words na 80 sa Spanish, 80. Pag tinanong natin ng isang kabataan ngayon, hindi nila alam. Ganyan din po, once na tayo po ay naturuan ng ating magulang o ng ating mga pastor noon, kailangan natin itong ituro sa mga next generation upang hindi ito mawala, hindi ito mawala yung mga bagay na dapat nilang maunawaan at matutunan. Kung ano ang mabuti, kung ano ba ang kailangan o hindi kailangan. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya po, hallelujah Jesus, that it is called to live with intentionally aligning one's life with eternal purposes. Amen. Ang salita ng Diyos. Glory to God. And I believe na tayo po ay nagkaroon na naman ng panibagong katuruan o mensahe ng Diyos at mensahe ng Diyos na magbibigay sa atin ng kaliwanagan at kanawaan kung ano ba ang ibig sabihin ng living lasting legacy. Amen. Praise the Lord. At sa oras nito, tayo po ay manalangin. O Panginoon, O Father God in heaven, dalangin ko na patuloy po pagpalain ang mga nakinig ng iyong salita. Pagpalain mo kanilang mga buhay, ang kanilang every aspect of their life, sa financial, kung sino man ang kailangan ng trabaho, Panginoon, I pray that continue, Lord, na magbibigay ka ng way para sa kanila to open that way for them, O God, na magkaroon sila ng trabaho or anuman ng mga business na anumang kanilang sisimulan. Lord, I pray it will be granted by you, God. And also, Lord, sa mga nangangailangan ng kagalingan ng sakit karamdaman, ito man ay physical at spiritual, Lord, I pray, I declare, Lord, that they are already healed by you, by the blood of Jesus Christ. Salamat po at maging sa ministeryo nito ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry
Gamitin mo po ito, Panginoon, ang ministeryo ito, sa ipapalaganap ng iyong salita at may matulungan ng mga tao pa na nangangailangan, Panginoon, at Lord, maituro sa kanila ang na magkaroon ng tunay na relasyon para sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po at tunay nga po, Lord, ay wala na kaming masasabi kundi magpasalamat sa iyo at purihin ka sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, kalwalhatian. Ikaw ang Diyos na tapat at hindi mo kami pababayaan at iiwan man, kailanman. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus lamang. Amen and amen. God bless you all. See you next week sa panibagong mensahe na naman ng ating Diyos na buhay. Amen. Once again, God bless you.